training programs natin, isa sa mga tao at dahilan kung bakit ang daming iwaman sa inyo. Ang source ng mga training natin. Exactly. Okay. Ladies and gentlemen, sa milyon! medyo mahina, brother. Siguro mas malakas yan. Kung lahat tayo tumayo, welcome. Hanggang He taas! He deserves our stand. Welcome, mga kaibigan. Walang iba. 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! At milyon naman for our Vice President for Training and Network Development, Mr. Arnel Luisini! Good morning, Anglo! Milyon palakpak sa dynamic marketing team, PJ Villanueva and Nico Ibson. Pareho kayo natutunan? You want more? Yes! First of all, I would like to wish each and every one of you a happy, prosperous, and blessed New Year. Why blessed New Year? Mga kaibigan, right now, nasa MOA po tayo. Sabi nga ng ating mga host kanina, sa MOA, ito po yung pangarap ng ibang mga kumpanya na makapag-celebrate ng malaking event dito. Pero right now, ang A-Global po, kick-off training pa lang, MOA Arena. Palakpan natin yan. Kakawin ko lang po namin kahapon, galing po kami ng sa Tagalog. Davao and Jensen. Okay? Sa dami ng iniikutan namin. Tapos si Doc Ed, si Francis Miguel, si John Asperger, hindi po, umiikot kami. Kasama ko rin po si Georgie Gonzalez. Ibig sabihin, umiikot kami sa buong Pilipinas para tulungan ang aming mga distributors, kayong mga distributors. Kasi we believe, ang A-Global po, isa ang ating goal dito eh. Ang goal natin, puntahan lahat ng mga distributors. Puntahan din natin mga empleyado sa buong Pilipinas. Because iniwala po kami, sabi nga po ni Simon Sinek, one of the best speaker motivator, 100% of distributors are people. Do you agree? Yes! And 100% of employees are people. Yes! And if you do not understand people, you do not understand business. Do you agree? Pero minsan may katanungan tayo, Sir, paano maging successful sa global? Ano ba talaga ang dapat natin gawin? Maganda po ang training ni Mr. Ryan Tumada, ni Chris Montanar, at very inspiring ang ginawa ni Mr. Joseph Lim. Pero kahit importante mga kaibigan, makapag-build tayo ng magandang relationship. Kaya po nakakagulat kasi ang top 20 Vice President, even Dr. Aconi, at mga Board of Directors, inaknaris natin ang birthday ni Joseph Lim. Ibig sabihin, maganda po ba ang relationship ng mga taga-global? Doon tayo lamang na lamang. Hindi lang po tayo nakafocus sa material things, sa pangarap, sa mga pera, kundi dapat makapag-build tayo ng magandang relasyon. At gusto ko palakpakan lahat sa kasi alam ko, ang A-Global, isa sa pinakamaganda, matibay ang relasyon. Distributors, management team, mga empleyado, lahat na nila magandang sitwasyon. Magandang mga pagkasama. Now, relationship building. Ano para sa relationship? I want to start my topic with the relationship. Importante po ang magandang relasyon. Tayo lahat, bago makapag-network, sabi natin, pupunta ka ng Luzon, Visayas at Mindanao, iba-ibang mga bansa, para i-train, i-lead, i-motivate ang mga downlines. Pero dapat maganda po ang relasyon. At alam nyo ba ang pinakotip sa inyo? Bago ninyo kumbinsihin ang mga tao sa labas, ang unang kinukumbinsi ay ang tao sa loob ng bahay. Do you agree? Kasi pag hataw ka ng hataw sa labas, gigil ka, pero hindi naman supportive ang pamilya ninyo, mahirapan kayo. So dito po, ituro ko sa inyo, makapag-build kayo ng magandang relationship. Alam niyo po, mayroong nabasa at napakagandang libro. Ang author po si Gary Chapman, yung 5 Love Languages. Malamang iba sa inyo, narinig na yan. Iba sa inyo, umatis sa mga simbahan, sa mga seminar, orientation, about the love languages. Dito ko ito umpisahan. May mga distributor na dito na bisan tanong-tanong ka ng tanong, upline, ano ba itong downline ko? Lahat ng mga ginagawa ko support, hindi pa rin umaangat. Ano ba itong downline ko? Masaway. Ano ba itong downline ko? Ayos mo sa akin. Does it happen? Kasi minsan, yung mga tulong na binibigay mo sa downline mo, hindi niya kailangan yun eh.
kailangan hanapin nyo, alamin ninyo ang love tongue o love language ng mga downies ninyo. Umpisa mo na sa bahay. Pwede malaman, taas ang kamay dito ng mga tao may mga asawa na. Taas ang kamay. Yung mga na-in-love na. Sa mga may asawa dito, question. Nangyari ba sa oras na, pare, ano ba itong asawa ko? Lahat na nga, ginagawa ko, inaaway pa rin ako. Nangyari yun? Lahat na nga ginagawa ko, inaaway ko pa rin. Kaya ka pala inaaway, yung ginagawa mo, hindi naman yun ang gusto ng asawa mo. Dapat alam ninyo, ang gusto ng asawa nyo. Ano yung sabihin? Ang ako mo umuwi. Tama? Sweet naman ako sa kanya, lagi ako nagregalo sa kanya. Pero inaaway pa rin ako. Kasi malamang, ang love language ng asawa mo, tawag doon yung words of affirmation. Pakibangin nga. Words of affirmation. Ibig sabihin may mga tao, ang gusto, nakabox siya, hindi yung mga regalo natin. Bisa matuto tayo mag-appreciate ng mahalan sa buhay. Affirmation is the language that uses words to communicate a positive message to another person. Kahit ikaw na regalo, maga ka umuwi, hindi naman gusto ng asawa mo yun, aawain ka din. Ang tip ko sa inyo, pag uwi mo ng bahay, ano ba rin patingin ng asawa mo? Wow! Ang ganda-ganda ng asawa mo. Ang bango-bango ngayon. Uy! Thank you ha! Napakalinis ang bahay ngayon. Learn to appreciate your spouse. Could you just imagine, ang asawa niyo magbumis na maaga, na malengke, nagluto, pinaghandaan ka, tapos pag uwi mo, oh honey, kumain ka na. Tapos sabihin mo, okay, kumain na ako sa labas kanina. Malamang away yun, tama? So every time umuwi ka, you learn to appreciate your partner para may iwasan na away. So pag uwi mo, ina-appreciate mo lagi, pero inaaway ka pa rin. Kasi malamang hindi naman ang love language ng asawa mo, affirmation, kundi malamang ang kanyang love language is quality time. Everybody say quality time. Kayo ba'y nag-invest pa ng quality time sa mga asawa ninyo? Importante ba yun? Bakit importante? Ang quality time, hindi yung magkasama kayo lagi, pero hindi ba kayo nag-uusap. Ang quality time, kapag lumalabas kayo, yung meron mga tinatawag na undivided attention. Quality time is when we are giving a person our undivided attention. Are you with me? Kapag nag-date kayo, nag-coffee kayo, yung tipong yung cellphone mo nakalayo. Kapag nag-ring niya, uy honey, yung cellphone nag-ring sa kutin mo. Kasi mamaya na, kasama kita eh. Mamaya na yan. May tumatawag eh, mamaya na. May nag-text, mamaya na yan. Asawa ko yan eh. Kita nyo na, nakakising kayo bigla. Kasi minsan, mas sweet kayo pag iba kasama nyo. Tama? Pag-asawa na iba eh. Okay, spend quality time sa mga kasama natin. So, may words of affirmation, quality time, pero minsan inaaway pa rin kayo. Kasi may mga partner tayo gusto, yung minsan ba, nagririgalo kayo. Kayo ba'y nagririgalo po sa mga partner nyo? Ang tawag doon, receiving gifts. Giving the right gift to a person who you value. Pag minsan, kung mo sa bahay, bakit mo may inaabot ka at pamunti-unti? Tsokolate, flowers, huwag kang umuwi na walang bitbit. Tandaan nyo minsan, may babae, kahit simple na pamigay nyo. Kapag feel nyo na naalala mo sila, maganda ang oras sa bahay. Nangyayari ba yun? Tama? Uwi ka lang, may bitbit ka dagit, inaaway ka pa rin. Kasi malamang, ang gusto ng mga asawa natin, acts of service. Everybody say acts of service. Yung acts of service, yung minsan naman, matuto kayong magligpit sa bahay. Tama? Matuto kang magligpit. Hindi tipong, honey, pagkatapos mo magluto mamaya, ako na maghugas ang plato. Bakit naman? Eh alam ko, pagod ka na eh. Ako na bahala dyan. Huwag mo na maglaba. Ako na bahala dyan. Kailangan mo, kung kasampay. Acts of service. Huwag ka na magwalis na. Huwag ka na magwawalis ng bahay. Huwag ka na magwalis. Ikaw na lang magpintura ng bubong. Huwag na bakit na. So, sir, inaaway ka pa rin. Words of affirmation, quality time, receiving gifts, acts of service. Malamang meron isang nakalimutan. Ang tawag ko doon, yung physical touch. Ang physical touch, hindi naman talaga yung puro ano lang eh. Di ba? Ang physical touch mo, yung magkasama kayo, hinihimas-himas mo siya. Nag-hold
sabihin niya yung secure siya sa'yo? Kahit alam niya may marami na gusto sa'yo, kapag magkasama kayo, secure siya. Yung ba di ba paglaman ng sleeveless siya? Hinihimas-himas mo yung braso. Wow! Parang palo-palo. Huwag ganon, di ba? Tapos naka-short? Wow, dami ugat. Okay, mga bagay na nakatatawa. Pero alam natin, maraming dahilan. Kaya minsan isang distributor, isang leader, kapag humahako sa labas, hindi makahako kasi bigil siya sa pagkilos. Kasi inaaway siya ng mahal sa buhay. Either magulang, kapatid, kamag-anak, o yung asawa. Kaya para sa akin, I have been in the business for almost 18 years. At na-witness ko po, maraming distributor. Kaya hindi makalipad ng todo. Kasi nga sa bahay pa lang, magulo na. Tama? So unang pa, ayos mo na sa bahay. Pag mahal sa bahay, paglabas ninyo, pag-network, madaling magtrabaho. Maganda ang oras ninyo. Sa networking ganun din po. Bakit may mga distributor, kahit narinig ninyo ang mga success stories, marami yung mayaman, gumagandang buhay, hindi pa rin tumutuloy ang karamihan? Alam niyo kung bakit? Kasi nga, hindi sila happy sa upline nila. Hindi sila happy sa crossline nila o sa downline nila. Pangit ang relasyon. Kailangan maganda ang relasyon ng upline at downline. Because in global, this is not just an opportunity. This is not just a responsibility. In global, this is a relationship business. Do you agree? Now, so every time makikita mo yung downline mo, downline, kumusta ka na? Huwag yung pag nakita mo yung, downline, kumusta ka na? May nag-train ba sa'yo? Wala pa nga upline eh. Wala ka, kamote ka. Wala ka silbi. Kapag nakikita mo yung downline mo, matututo siyang i-appreciate sa ginagawa niya. O downline, balita ko meron ka daw downline kanina. O nga upline Kaya hindi yung downline ko, hindi nag-pay in. Hindi nag-join. 2 oras ko pa nang-usap, hindi nag-join. O sabihin, kasi mahina kang downline. Hindi ka magaling mag-convince Instead of saying those things, sabihin mo, downline, hindi mo sila join, okay lang. At least nag-invite ka. At least may kausap ka. Alam ko, time will come, makaka-check ko kayo ng power downline na kapareho. Learn to appreciate your downline. Where's your confirmation? Hindi puro business. Kailangan concert ka rin sa kanya. And time will come, minsan mga downlines nyo, o downline, halika mag-coffee muna tayo. Spend quality time with your downline. Importante rin yan. Again, ano yung quality time? Is when we're giving a person our undivided attention. Downline, coffee tayo. Upline, bakit po? Wala lang. Gantuan tayo. Isa kasi para ma-feel na ng downline mo, na grabe si upline, super busy na, pero bibigay pa rin ng time, makasama ako. Guys, believe me, kahit hirap na hirap na ang downline mo, sa katerba rejection na encounter niya, kapag na-feel niya, na-concern ka sa kanya, mag-i-stay ang downline mo. Do you agree? Ano ba? Sometimes ang downline mo, i-apply mo naman yung acts of service. Ano yung acts of service? Serving someone without being asked for it, helping others communicate caring. Example, o downline, balita ko, meron kong guest mamaya. O ka-apply Gusto mo downline, ako na mag-present sa kanya? Ako nag-present ng marketing plan. Sabihin daw ko, apply. Marunong po ako mag-one-on-one Bakit kayo po? Alam ko, busy-busy kayo. Alam ko downline na magaling ka mag-one-on-one. Pero napalitaan ko, yung prospect mo, best friend mo pala. Mabuti na ako na yung mag-present sa kanya. I-apply natin yung third-party approach. Guys, kapag na-feel ang downline niya, grabe siya i-apply, Kahit super busy siya, binibigyan pa ako ng oras. O downline, mamaya after ng training nyo, gusto mo ako mag-meeting after meeting sa grupo nyo, kahit alam ng downline mo na busy ka, alam ng downline mo na kaya niya, nagbibigyan pa yun ng oras sa kanya. Look at those people, top 20, Joseph Lim, lahat naman nagsalita kanina. Lahat ng mga tao yan, magagaling na. At ang mga downline nila, magagaling na rin. Pero nagbibigay sila ng extra oras, servisyo sa mga tao nila para ipakita yung suporta. Acts of service. Mamaya, si Joseph Lim po babalik sa Cebu. Servisyo ba ang binigay ni Joseph Lim? Kapag nakita ng mga downline, kung si Joseph Lim na, number 1 sa buong Pilipinas, the whole world, pagdating sa networking business, nabibigay pa yung servisyo ko pa niya, mas lalo akong dapat magbigay ng servisyo sa mga downlines. Are you learning? And last,
Yung ating tinatawag dito, yung receiving gifts. Paminsan-minsan naman, matuto kayo magbigay ng regalo sa mga leaders, especially sa mga leaders. Mga motivational books, tama? Okay, mga ballpen, para maalala niya lang na concern ka sa kanya. O downline, ballpen para sa iyo. Tapos naka-engrave yung pangalan niya. Badong. Badong, kamote ka. Huwag ganon. Ha? Badong, power ka. Every time ginagamit mo yung ballpen na binigay mo, may inspire siya. Grabe siya, after, nabibigay mo rin sa akin. And last, yung ating tinatawag na physical touch. Ang physical touch po, hindi ng ibang klase yan, di ba? Ang physical touch, dito sa A-Global, ito yung pag-indang na yung mga nahihirapan. Ano ba naman yung itap yung shoulder niya? Kahit wala ko sinasabi sa kanya, kapag nahihirapan siya, na-reject, discourage, lapitan mo lang, tapikin mo lang. Kapag tinapik mo yan, iba ang pakiramdam niya. Kapag maganda ginagawa niya, firm handshake, kamayan mo. Oh, downline, good job, good job. Ang galing-galing mo ka talaga. Ladies and gentlemen, bakit natin importanteng malaman ang love language ng downline sa inyo? Kasi minsan, kahit feeling mo, kahit anong suporta binibigay mo sa downlines mo, magtatampo ba? Dahil ang downline mo sinusuporta mo na ayaw pa rin mag-stay, gagalit pa rin. Kasi malamang hindi mo alam ang love tank o love language ng downline. Are you learning? Ba't ko binabagit yun? Guys, wala na dapat patunayan ng A-Global. Nasa peak tayo. Ang ating kumpanya, magandang produkto, magandang kumpanya, leadership, magandang marketing plan. Pero importante po, maganda makapag-build tayo ng magandang relasyon sa ating mga downline. Are you with me? Are you learning? May nakatingin dito, si Joseph Lee magaling. Sandali po, paano kami? Marami sa inyo dito, hindi nakatapos ng pag-aaral, hindi magaling magsalita. Tama? Mahirap na ang pinagalingan ninyo. Meron ba kayong chance maging milyonaryo sa global? Every time umiikot ako sa buong Pilipinas, marami ako nakikita at narinig. Upline, hindi ko may magaling magsalita eh. Meron ba kaming chance sumama sa global? Yes. I will say yes. Meron isang kwento. Meron isang balloon vendor. Etong balloon vendor na to, pag mahina ang benta ng logo niya, nagpapalipad siya. Shh. Minsan yellow. Minsan blue. Shh. Minsan red. Shh. To call attention ng mga tao gustong bilhin. Pag mahina ang benta niya, palipad siya ng palipad. Bakit ng mga bata, Mami, gusto mo ng balloon. Walang balloon dito, anak. Meron po, ayun, puntahan natin saan ang galing yun. Kaya yung balloon vendor, ubus ang benta niya. Then suddenly one day, meron siyang bata na lumapit sa kanya. Alam mo, sabi ng bata, excuse me po, sir. Napapansin ko po na pag mahina ang benta ninyo, nagpapalipad kayo ng balloon. Minsan iba-ibang kulay. Yellow, green, red. Sir, tanong ko lang po, kapag color black ba ang pinalipad nyo, yan ba'y ilipad din? Alam mo, sabi ng balloon vendor, Iho, oo naman. Kasi nagpapalipad naman sa balloon, hindi naman yung kulay hindi. Ang nagpapalipad sa balloon, kung ano ang nasa loob niya. Ang tawag doon ay helium. Kaya ladies and gentlemen, kung mayroon mga disciples man dito sa loob ng kwartong to, sa loob ng arena nito, sabihin mo, upline, ako ba'y meron pang chance maging milyonaryo, gumanda ang buhay sa global, hindi po ako nakatapos ng pag-aaral, kukunti po kilala ko, mahirap lang po kami, hindi kami mayaman, hindi po po magaling magsalita, ako ba'y meron pang chance maman? Alam mo, sagot ko sa inyo, oo naman. Kasi magpapayaman sa inyo, hindi kung ano ang background nyo. Ang magpapayaman ito kung ano ang nasa loob mo, kung anong gigil meron ka, at kung anong ugaling meron ka. Pinapagin ko lagi ang kung ano ang nasa loob nyo at kung ano ugaling. Because there are many steps. There are many steps sa mga distributor para maging successful, para bago ang attitude. Ang topic natin kanina, change. Everybody say change. Gusto nyo baguhin ang maraming tao. Gusto nyo baguhin ang mundo, ang Pilipinas, ang barangay, ang pamilya, ang kapitbahay. Pero unang binabago ay ang sarili. Do you agree? Basta ang pagbabago ay lagi nag-uumpisa sa sarili. There are so many steps to attitude change. But tumili po ng number one, walo. Number one, step one, you have to start today with something positive. Umaga pa lang, kailangan positibo ka na. Kasi kapag gumising ka sa umaga, at puro ka problema, ang pakiramdam mo, puro problema din. So, ugalinin mo, make it a habit na paggising pa lang,
Start with a prayer. Do you pray? Is prayer powerful? Yes, magdasal ka, Lord, thank you very much. Thank you for this another day. And i-claim mo pa that something good will happen to me today. Something good will happen to me today. Kapag kiniklaim mo yan, nagiging positibo ka, nag-iiba ang kilos ninyo, nagiging iba ang pag-iisip, pag-ikilos, at ang resulta nyo, nagbabago din. Every day, mag-pray kayo, magkapasalamat kayo, affirm. Ngayon pala, bigyan ka ng chance. I-greet mo yun sa katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, you are so great. Kamayan nyo. Ngayon pala, sabihin mo, congratulations! Greeting na ito, magiging millionaire ako sa Europa! Kamusta ka din positive? Ngayon lalabas ka ng bahay mo, positibo. Pag-isip mo sa bahay, isip na Diyos ko! Ano kaya kamalasan ang magkakang sa akin sa araw na to? Gawin mo sinasabi na nakakak. Pag-isip pa lang, matibit ang tayo, grabe, ang gwapo mo. Ha? Grabe si nanay, yung sexy. Kahit ang balong ba na yun? Power si nanay. Wow, meron tayong almusal ngayon. Positive, start the day with something positive. Kasi pag positibo ka sa loob ng bahay, guys, believe me, paglabas mo, iba ang aura nyo. Pag nakita ka ng downlines nyo, kapag nakita ka ng mga prospect nyo, iba ang gigil. Ama, nakakahawa kasi yan eh. Second, step number 2, change focus, look for the positive. Noong isang araw po, this past few weeks, alam natin, sa opisina natin, lagi puno-puno. Tama? Puno-puno sa elevator, puno-puno sa counter, isang distributor dyan, umangal. Ano ba naman po sa global? Napakadaming tao, ang hirap bumili. Bakit tayo bumili? Kasi mahaba ang pila. Guys, ibang kumpanya, walang pila. Ano gusto nyo, mahaba pila o walang pila? Mas mahaba pila, sabihin, marami nagpapaka-appreciate ng ating produkto. Ano ba naman yung second room nyo? Ang napakainit. Siksikan ng mga tao, pasang-pasang ng pawis. Ang init. Guys, ibang kumpanya, ang lamig. Wala kasing tao. Ano gusto nyo? Mainit malamig. Change focus, look for the positive. Ngayon po, bakit positibo? Saan makita? Isang lugar. Imagine mo puno-puno po ang MOA ngayon. Positibo yan. Ibig sabihin, the best is growing. Tama? Nakaka-motivate dito. Step number 3. Make a habit of doing it now. Natuto kayo, mag-inspire kayo, mag-motivate kayo. Sabi ko nga, lahat ng matutunan ninyo sa loob ng kwartong to, dapat ina-apply sa labas. Kaya tayo mayroong team of training, preparasyon. Ngayong January, preparasyon para hanggang December. Kung ano pinapangarap ng bawat sa inyo, gawin mo lang ngayon, umpisahan, at lahat ng mga pangarap nyo, makukuha nyo lahat yan. Make a habit of doing it now. Tama, pag may mga prospect kayo, puntahan mo agad. Kasi kapag nagpagtagal-tagal na pa, ang prospect mo, one day, makikita mo sa office, bibit-bit, 7 packages. Sabi mo, grabe, nag-join ka na. Wow, ang laki ng grupo natin. Ang grupo natin, nag-join sa ibang grupo. Kasi tagal niya mag-desisyon. Tama? Make a habit of doing it now. Gusto niyo umaman, umpisahan niyo kayo. Are you learning? Do it now, time doesn't stop and wait for anyone. So you have to move on. Number 4, step number 4. Get into a continuous learning. Doon po kami proud na proud sa mga taga-in global. Hindi kayo nakasawa pumatin ng mga trainings. Trainings na minsan sa tingin ninyo, bakit ang mga topic halos pare-pareho? Inspiration, motivation, we discuss about attitude, belief, commitment. Kasi po kaya continuous learning.